time nyo na magtanong. Hanggat maaari, patapusin muna yung pagsagot. Meron ka namang 20 seconds to answer. Tapos, ayun. Tapos kung may mga objection kayo, as much as possible, isa lang sa bawat questions. And ayan, so far maliwanag ba yung informal debate natin so far? Yung basics? Okay. Clear naman, clear. Okay. So, mag-i-start na po tayo with the presentation to be presented by the affirmative side, si Bro Labsong ng JW. Bro, pwede ka mag-start pagka nag-start na po yung time at saka na-expand ka na. Wait lang po 7 minutes, you have 7 minutes, no? So, pwede ka na mag-start pagka nag-start na yung time tapos na-expand ka na rin. So, eto na siya. You may start now. Okay, thank you. Thank you sa platform na ito at nabigyan tayo ulit ng pagkakataon na maipaliwanag ang isang topic tungkol sa dugo na kung saan patutunayan ko dito bilang affirmative na ang dugo ay hindi pa rin pwedeng kainin ayon sa Biblia sa panahon ng mga Kristiyano. Okay. So, hindi ako isang opisyal na debater ng JW. Isa lamang akong ordinary member. Ayan. So, kaya kung ano man ang masabi ko dito, ayon lamang ito doon sa aking natutunan. Okay. So, ngayon, unahin natin yung binabanggit mismo ng Biblia. Pinatutunayan ba mismo ng Biblia na ang dugo ay hindi pwedeng kainin? Ayan. So, hindi ba pinapaiwasan pa ito sa mga Kristiyano? Okay. Basta sabi doon, kaya ang pasya ko ay huwag nang pahirapan ang mga bumabaling sa Diyos na mula sa ibang mga bansa, kundi sulatan sila na umiwas sa mga bagay na narumhan ng mga idolo, sa sexual na imoralidad at sa mga binigti at sa dugo. Ayon, binanggit doon, umiwas. Saan? Sa huli, sabi doon, sa dugo. Okay. Sa 29, ganito rin ang sinasabi. Sabi dito, patuloy na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo, sa dugo, sa mga binigti at sa sexual na imoralidad. Kung patuloy ninyong iiwasan ang mga ito, mapapabuti kayo hanggang sa muli. Okay. Kung papansinin natin yung binabanggit ng teksto, ang sabi doon, umiwas sa dugo. So kapag sinabing umiwas, ibig sabihin, generally, tinutukoy nito yung isang bagay na dapat hindi makakapasok sa katawan mo, ang dugo. Dahil nung una, talagang ipinagbawal ito na hindi pwedeng ipasok sa katawan ng isa ang dugo. Hindi pwedeng kainin. At pinagtibay mismo ito dito sa Gawa 15, 19 at 20, ganun din sa 29. Kaya maliwanag na kahit sa mga Kristiyano, pinapaiwasan ang pagkain ng dugo. Generally na. Ayan. So, meron bang nagpapatunay bilang reference na ang dugo ay talagang pinapaiwasan sa mga Kristiyano? Meron. Okay. Doon sa sabi dito si Tertullian, 160 to 230 CE. Ang sabi dito ni Tertullian, mahiya kayo sa mga Kristiyano dahil sa inyong kakatuwang mga paraan. Hindi man lamang namin inilalahok ang dugo ng mga hayop sa aming pagkain, sapagkat ito'y pangkaraniwang pagkain lamang. Sa paglilitis ng mga Kristiyano, kayo, mga paganong Romano, ay nag-aalok sa kanila ng mga longganisang may dugo. Sabihin pa, naniniwala kayo sa mga mismong itinutokso ninyo sa kanila upang sila ay lumihis sa tamang landas at ay sa isang bagay na para sa kanila'y katampalasanan. Bakit nga
kung kailan pa ninyo natiyak na sila'y nasusuklam sa dugo ng mga ng mga hayop, saka pa ninyo aasahan na sila'y mahayok sa dugo ng tao. Dito yan sa Tertullian apologetical works, and Minosius excuse me, Felix Octavius, yan, sa Nueva York 1950, yan, page 33. Ayan. At sinabi din ni Minosius, sabi niya, Felix, ikatlong siglo CE, sabi niya, gayon na lamang ang pag-iwas namin sa dugo ng tao, kung kaya't hindi namin inihahain maging ang dugo ng mga pagkaing hayop sa aming hapagkainan. The Ante-Nicene Fathers, Grand Rapids, Mitch, 1956. Yan. Sa page 192. Yan. So kung titignan natin yung binabanggit dito sa reference na ito. No. So maging yung mga Kristiyano noon, sila mismo ang nagpatunay na hindi pwedeng kainin ang dugo. Hindi man lamang nila, sabi niya, hindi man lamang namin naisip na ihain ang pagkain na may dugo. Maging sa panahon ng maging yung mga longganisang may dugo ay iniiwasan nila. Nasa history yan bilang reference. Maliwanag na sinusunod nila yung utos doon sa Gawa 15, 19, 20 at 29 na umiwas sa dugo. Sigurado kilala nito ni Tyler Grossa, si Tertullian. Isa ito sa mga nag-aangking Kristiyano nung panahong iyon. 160 to 230 CE na buhay ito. At saka itong si Minosius Felix, ikatlong siglo CE. Alam kong kilala ito ni Tyler Grossa. Ayan. So, ilan lamang sila sa nagpapatunay na hindi nila kinakain ang dugo nung panahong iyon bilang pagsunod sa utos ng mga Kristiyano nung panahong iyon. Okay? Hanggang doon na lang. Thank you. Ayan, iwinuwi mo na po ba yung time, bro? Seconds na lang. Okay. Ayan, napakinggan po natin ang magandang presentation ni Bro Labsong ng JW. Nagkakaroon naman tayo sa sa unang tawag dito, cross-examination from our debater from the RCC, si Bro Lagrosa Julie. Bro Lagrosa Julie, ready ka na ba? Bro Lagrosa, I need your confirmation. If ready ka na po ba for the cross-examination sa mga tanong mo? And Bro Labsong, ready na po ba sa mga sa cross-examination from the RCC side? Ready na. Ready na. Pala ako eh. Oo, ayan. Bro Lagrosa, ready ka na po ba? Okay, ready na bro. Okay, ganito, 5 minutes po yung tanungan, kung hindi ako nagkakamali, yung cross-exam. Tama po ba? Okay. Tama. So, mag-i-start po yung yung mga tanong, or mag-i-start ka na magtanong, Bro Lagrosa, as soon as the timer starts, no? So, pagka in-expand kita, automatic naman yun. You may start the question, and you may start now. Okay, no? Maraming salamat moderator. Unang tanong bro, sa Gawa 15, 19, 20, ano pong ginagamit na salita sa Greek dito? Abstain o forbidden? Sa Gawa 15, 20. Ano pong ginagamit sa Greek? Objection, moderator. Okay, pause time. Objection. Okay, what is your objection? Okay, ang objection ko, since na first stand ko to, wala akong nilatag na Greek. Isa pa, ang tanong niya sa akin
is English, abstain. Yan. Walang hindi Greek. So dapat gamitin niya yung Greek. Na. Okay, counter. Okay, you have a counter objection, bro, Lagrosa? Yes, mayroon bro. Ginagamit Yes, po. kasi niya ito, ginagamit niya nito gawa 15:19. So ano po bang mababasa natin sa Greek sa gawa 15:19 hanggang 20? Ano po bang ginagamit dito sa Greek? So, yun po ba ang yung counter objection, bro, bro Lagrosa? Kung anong ginagamit dito, yung abstain o forbidden? Okay. So, ang i-clarify ko lang, no? So, lilipat tayo sa tawag dito sa translation sa Greek, no? Tama po ba, bro Lagrosa? Yun ba ang tinatanong mo? Yes bro, kung ano sa Greek, yung anong ginagamit niya sa translation, no? Kasi atikistay kasi yung ginagamit. Okay. So, magro-ruling tayo, no? Ang ruling ko po dito ay since nilatag yung verse or yung gawa, no? Yung nasa gawa, no? Yung pinag-uusapan nyo na verse. So, ang ruling ko dito is pwede pong sagutin or hindi or pass kung hindi sasagutin, pero nakaayon siya doon sa presentation kasi sa first presentation mo, bro, affirmative dahil nga nilatag mo yung verse. It's not a question of kung ano yung translation niya. Okay? So pwede mo siyang sagutin or pwede ka mag-pass. So what would it be? Okay, sasagutin ko. Okay po, sasagutin daw po. Pwede pong pakiulit ng question. Wait lang po, sino pwede mag-timer? Kasi hindi tayo pwedeng mag-pause na Kapag may objection, hindi natin So, sino pong pwede mag-timer? Baka meron pwede dyan. Nagpo-pause kasi tayo, nagpo-pause. Ayan, baka po may pwede mag-timer. Mga bro, parang wala akong option kung hindi kunin yung isa kong cellphone at tanggalin ko tong Wait lang Wait lang mga bro Okay lang po ba? Mga bro? sige, thank you. Okay lang bro, okay lang. Teka. Give me sige. Give me 2 minutes. 1 minute lang pala. Mag-alakad lang ako para yun yung timer natin. Or kung magtitiwala kayo sa akin, pwede ko siyang Pwede naman, moderator. Kahit ikaw na lang kahit walang timer. Hindi naman kami maselan. walang visible na Sige, wait lang. Ayusin ko lang itong multi-timer ko Sisimulan ko na lang sa... naglag pa yung tablet. Wait lang po guys. Timer habang naghahanap. Laggers yung ko. Laggers yung tablet. Isang cellphone na naman. Kuha ng isang cellphone. Ayan, pasensya na po sa delay, pasensya na. At wala tayong Okay lang. matinong timer. So pakihanda na lang po yung yung previous na question, bro. Para pagka na-set ko yung timer na to. Okay. Online timer. Online Pakiulit mo na lang yung question mo, Tay Lagrosa. Okay, ulit ng tanong Ano po ba ang ginagamit na translation sa Greek dito sa gawa 15:19? Abstain o forbidden? Para sa bago akin, nasagutin, wait lang. Inaayos na natin, eto na. 4 minutes 28 seconds na tapos. 4 minutes 28 seconds. 4
4 minutes 28 seconds. So you may proceed with the answer, bro. Okay. Sasagutin ko, ginagamit yan iba-iba. So, merong abstain, merong forbidden, at meron pang iba na paggamit yan. So, ibig sabihin, yung mga theological perspective ng nagsulat niyan, nag-translate, ay iba-iba din. So, hindi pwedeng mag-stick doon sa isa. Pero maliwanag doon na abstain o pinapaiwas. Next question. Okay. Yun bang abstain, ano po yung ano po yung Greek ng abstain? Objection ako dyan dahil hindi ko nilatag yung Greek niyan. So, nasa first presentation pa lang tayo. So, pwede mo sa akin itanong yan sa rebuttal section. Okay. So, Okay. Wait lang guys. Sa akin kayo makipag-usap pagka may objection, no? So, bago sorry. hindi, okay lang. Since nandyan na, so, may counter objection ka ba, bro Lagrosa? Next question na ako, bro. Okay, so, next question na daw. Okay, sunod na tanong. Aware ka ba na itong gawa 15-19, isa itong konselyo sa Roma? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Yes, sang-ayon dyan. At konsilyo man yan, ang maliwanag, isinulat yan ni Pablo para paiwasin ang mga Kristiyano sa dugo. So, ibig sabihin, generally, hindi pwedeng kainin, hindi pwedeng inumin. At ayon mismo yan sa history. Next question. Sabi mo, bro, si Pablo ang sumulat. Sure ka ba doon? Sa gawa 15-20, si Pablo ang sumulat doon? O siya yung magdadala ng sulat? Ang sinabi ko, hindi si Pablo ang nagsulat. Ang sabi ko, ang nagsalita, ang nagsabi. Sulat yan ni Lucas, pananalita ni Pablo, yung sinasabi dyan. Okay, next question. Okay, hindi na kita habulin doon. So, aware ka ba na kapag may sulat, mayroong address? Saan naka-address ang sulat na yan? Kasama ba ang mga Kristiyano? Yes or no? Yes, kasama ang mga Kristiyano dyan. Ayon mismo yan sa konteksto. Kung babasahin mo yung 15 sa may baba, kung hindi ako nagkakamali, sa 10. Yan. Yan yung mga na-convert na mga Hintil na naging Kristiyano at yung iba pang mga ibang religion na naging Kristiyano. Okay, Next question. Next question. Sabi mo kasama ang mga Kristiyano sa panahon. So, yan po sulat sa mga Hintil, no? So, ang tanong, saan po naka-address ang sulat na yan? Kasama ba ang Pilipinas? Yes or no? Kasama, dahil yung sulat na yan ay para sa lahat ng mga Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka kasama dyan. Pero dahil kami ay Kristiyano, kasama dyan kami na pinagbabawalan na kumain ng dugo. Next question. So next question, hindi ka pala aware na kapag may sulat, may address. Kapag may address, may papuntahan kung saan dinadala ang sulat. So ang tanong ko, saang bansa po ba naka-address yung gawa 15-20? Saan po siya naka-address ng mga bansa? Alam mo ba, bro? Yes or no? Sa mga Kristiyano, yung address, hindi ko nasasabihin, pero tunay na sa mga Kristiyano yan isinulat. Yung pagbabawal, hindi na importante dyan kung saan, pero ang mahalaga doon, ipinagbabawal sa mga Kristiyano yan. Next question. Okay, bro. Kung babasahin ko, papayagan mo ba ako na yan ay particular lamang sa sulat sa 3 bansa? Sangayon ka ba o hindi ka sangayon na yan ay para lang sa 3 bansa ang sinulatan na yan? So, hindi ako sang-ayon. Bakit? Dahil yung sulat na yan, ang Biblia ay para sa lahat ng tao. Yan ay para sa lahat ng tao, ang Biblia, hindi lang para sa 3 bansa. Kung Kristiyano ka, susundin mo ang nakasulat.
ayon sa ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan na yan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. 30 seconds. Next question. 30 seconds. 30 Okay. seconds. 30 seconds. Okay, yung mga gawa 15:20, utos ba yan ni Kristo? Yes or no? Yes, utos yan dahil ipinasulat mismo yan. Ang Diyos ang nagkasi niyan ayon sa ikalawang Timoteo 3:16-17. Yan, utos yan ni Kristo na isulat mismo ni Lucas, yung pananalita na yan ni Pablo. Next question. Okay, objection na wala na ba objection, bro? Pwede tayo mag-objection, kaya lang bro, sumakto ka sa zero kasi. So pagbibigyan natin as kung papayag si Bro Labson dun sa objection mo. Dapat nag-object siya nung before pa yung kauumpisa ko lang sumagot kasi natapos ko na yung sagot. Tapos na rin yung oras. Okay, so sa makatuwid, hindi na siya pumapayag dun sa objection bro dahil lubos na nga naman yung oras. Okay, bro. Ayan, pasensya na. So we will now proceed with the second presentation to be presented by Bro Lagrosa Julie. Again, on the topic na doon sa mga bagong dating is ito yung topic po. Patutunayan na ang dugo ay hindi pa rin pwedeng kainin sa panahong Kristiyano ayon sa New Testament ng Biblia. Ayan po. Bro Lagrosa, you may start speaking as the time will start for 7 minutes. You have the floor. So pagka inangat po kita or pagka nag-expand ka, sa'yo na po yung floor. Ayan, the timer starts now. Okay, no? Tinanong ko siya kanina sa kung ano ba ang ginagamit dyan sa Greek, sa gawa 20-21, no? 15-19-20. Ang ginamit kasi dyan, no? Yusan, hindi po totally pinapalayo sa pagkaing may dugo. Wala po ganun, Brad. Wala pong mababasa natin sa Greek na akulo, no? So, tinatanong ko siya, aware ba siya na yan ay konsilyo sa Jerusalem? Sabi niya, oo. So, yan pala, isulat yan sa konsilyo sa Jerusalem. So, kapag may sulat, mayroon siyang address. So, imposible naman na magsulat ng mga apostol na walang address. So, saan ba ito naka-address itong sulat na ito, no? Gawa 15:22. Ito, Kaya minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang sa mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at mga matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming Hintel na nasa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Wala pong Pilipinas dito, bro. 3 bansa lang ang sulat na dinala ni Pablo kung saan mayroong nangyaring kaguluhan kaya nabuo itong konsilyo. Paano ka sasali dito? Hindi ka naman kasali sa address. Saan pong bansa naka-address ang sulat? Sa Antioquia, sa Syria, sa Cilicia at sa Syria. Bakit sumasali ka? Hindi ka naman kasali sa sulat. Ito po tinatawag na sibillo. Halimbawa ganito kapatid, bawal kumain ng baka doon sa India. Bakit kasali ka? Nandito ka naman sa Pilipinas. No, sa argumento pa lang, wala na.
No? So tuloy tayo, no? Na ano natin kung saan yon may tinatawag na may kaguluhan sa iglesia kaya nabuo yung konsilyo. Oh. Basahin nga natin kung baka hindi maniwala na mayroong kaguluhan kaya nagpadala sila ng sulat kung saan mayroong kaguluhan sa tatlong bansa na yon. Gawa 15:5, no? To. Cinco. Sumpisahan ko na lang sa 4. Pagdating nila sa Jerusalem, malubod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. So ito po yung dahilan kung bakit sila o bakit mayroong nangyaring kaguluhan. Gusto ng mga tinatawag nating mga Hudyo na naging Kristiyano ay sumunod-sunod yung mga hintil sa kautusan ni Moises. Kaya tumayo dito, no, nagpulong ang mga apostol at sumatandang pinuno sa iglesia upang pag-aralan ng suliraning ito. Hindi pala to utos kapatid ni Kristo. Ito pala suliranin doon sa tatlong bansa. Saan? Sa Cilicia, sa Antioquia, at sa Syria. Bakit ka sasali kapatid? Hindi ka naman kasali sa sulat. No? Okay. So, patuloy tayo sa presentation, no? So, bakit ba nagtataka tayo itong mga Jehovah Witnesses, bawal pa rin sa kanila na pagkain ng dugo tulad ng mga INC, no? Ano ba talagang sinasabi ni Kristo tungkol diyan? Na? Dito sa Colossus 2:16 City, kaya huwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan ng bagong buwan o sa araw ng pahinga. Ang mga ito'y anino lamang sa mga darating at si Kristo ang kaganapan nito. Oh no, anino lang pala sa darating eh. Noong ipinako ang ating Panginoong Jesucristo, no? Ay kasama ng ipinapako sa cross yung mga katulad ng ganyan, no? Bawal na mga lituntunin na yan, no? Kasama ng naipako. Babasa tayo. Efeso 2:15, no? Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga lituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-iisa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. So yung pala nga, dahil wala pala kinalaman sa kaligtasan pag kumain ka ng dugo, no? So, alamin natin ang mga biblical na kasagutan kung bakit tayong mga Katoliko ay kumakain ng ilang pagkaing may halong dugo tulad ng dinuguan at inihaw na dugo na manok, mga lumo, batsoy at iba pa. Ito'y sagot natin sa mga tuligsa ng GW at ibang mga protestante na mga anti-Katolik, no? Tulad ng mga INC, Sabadista, Dating Daan, Saksi ni Jehovah. Ito dahil paglabag, no? Paglabag daw ito sa Diyos na nakasulat sa Biblia na huwag kumain ng dugo. Sasagutin natin yan, no? Bago sila mag-akusa, alamin muna nila kung bakit ipinagbabawal ng Diyos noong unang panahon, no? At doon natin malalaman na pwede pala natin ito gawin, no? Hindi porket magbasa lang sila ng mga talata sa Biblia. I'm po. Ay, ayun na nga, sinasabi ko, hindi ko na nga lahati sa... Ayan, salamat bro. Sige bro, salamat. Okay.
sa ikalawang yugto ng ating talakayan sa regarding sa pinagbabawal pa ba ang dugo sa panahong Kristiyano ayon sa New Testament, to be presented by Bro Labsong of the Jehovah's Witness ayon sa kanyang tawag dito sa kanyang cross-examination. Tayo dadako. Ayan. Bro Labsong, ready ka na po ba? Nakamute pala ako kanina. Ayan, maraming Okay, salamat ready. pala sa presentation. Ayan, maraming salamat din po pala dun sa presentation, Bro Lagrosa. So ito na po, mag-start start na natin yung tawag dito, cross-examination to be presented by Bro Labsong. Bro Labsong, pagka na-expand na po kita, pwede ka nang mag-start. So, hindi kasi kanina ang naka-expand kahit kung sa cross-examination ay si Bro Labsong pa rin. So, si Bro Lagrosa pa rin yung naka-expand dapat dito. So, you may start with the questioning, bro. You may proceed. Okay. First question. Gawa 15:4 and 5. Ginamit mo ito. Sa teksto ba binabanggit na pwedeng kainin ang dugo? Yes or no? Objection, moderator, U15, pulusas ginagamit ko eh. Sa akin kayo makipag-usap, time post. So, what is your objection, Bro Labsong? Again? Hindi, bro, ako Bro Lagrosa, Bro Lagrosa, what is your objection? hindi ko po ginagamit yung 15.4. Okay. So, counter objection, Bro Labsong. Ang counter ko, ginamit niya yung gawa 15:4 and 5. Binasa pa niya na ito ay tungkol sa kaguluhan. Yan yung binasa niya. Huwag niya itatanggi. Sige. Okay, unlike kanina, this is my ruling, unlike kanina na bigyan natin, pero iwinaway ko pa hanggang ngayon yung decision, pero sige, papayagan natin yung tawag dito, yung counter objection ni Bro Labsong. So Bro Lagrosa, pwede mong sagutin, pwedeng hindi. So what would it be? Okay, sagutin ko, bro. Pakiulit na lang yung tanong. Okay, Bro Labsong, pakiulit daw po yung tanong. Okay, ginamit mo ang gawa 15:4 and 5. Ito ang tanong. Pinatutunayan ba sa tekstong ito na pwedeng kainin ang dugo? Yes or no? Sagot, binasa ko yan dahil may kaguluhan nga. Kaya, kung bakit nagkakaroon ng konsilyo sa Jerusalem, dahil sa tatlong bansa na yon na may kaguluhan, kaya naka-address yan doon sa Sicilia, sa Syria, at sa Antioquia. At kakasali na sa Pilipinas ka. Next question. Okay, next question. Colossus 2:16-17, ginamit mo. Ano yung anino na tinutukoy dito? Anino nung kautusan sa panahong Mosaiko o panahong Kristiyano? Okay, yun nga yung pinawalang bisa, no? Dahil anino lang yan Objection. sa darating. At si Kristo po Objection. ang katuparan, no? Objection, moderator. Dapat Time post. napasapin mo muna ako. Sorry, time post. Bro, may objection tayo. So what is the objection? Categorical yung question ko. Kung anong Okay. anino yung tinutukoy dito, anino nung panahong Mosaiko o panahong Kristiyano, mamimili siya doon sa dalawa. Okay, you have a counter objection, Bro Lagrosa. Okay, no? Ang nakalagay anino sa darating at si Kristo nga yung katuparan. Okay. Next question. Hindi. Bro, categorical yung question in a particular manner. Ano ba siya? Mosaic or in the times of Christian.
Brother. Yung Ayan. Colossus, bro, in time of Christian, yan. Kaya nga yung mga panahon pa sa old, no? Anino lang yun sa darating. At si Kristo po yung katuparan nun, no? Sa panahon ni Kristo, pinawala na niyang bisa yung mga alituntunin noong una. Nung ipinako siya sa cross, kasamang ipinako yon. Kaya bakit nagpapasako pa kayo dyan? Okay, okay. Dyan. Okay, so ayan, sinagot naman bro. Satisfied with whether you like it or not. So yun yung sagot niya. In the times of Christian daw, sinagot niya nung una. So yun yung sagot niya. So Okay. proceed with the next question na kayo. Next question. Yun bang anino ang tinutukoy nito, yung panahon ng pagbabawal nung panahon ni Moises o nung panahon ngayong Kristiyano? Anino nga bro, anino sa darating, no? Ibig sabihin, may kautusan sa luma. Pagdating ni Kristo, wala na pong bisa. Ayon sa Objection? Efesos. Objection? Is the objection timer pose? Ang tinatanong ko kasi mukhang hindi naiintindihan ni Tyla Grosa. Ang tinatanong ko kung ano yung anino na binabanggit dito. Yun bang kapanahunan, yung kautusan ng panahon ni Moises na naging anino na lang? O yung panahong Kristiyano ang anino dito? Alin yon? Yung kautusan nga nung una, kapatid, kasi bawal tayo gumamit ng old, no? Yung kautusan nung una, pinawalang bisa sa panahon ni Kristo, kaya anino lang yan sa darating. Si Kristo po ang katuparan. No? Okay, okay. Pinawalan lang niyang bisa ang mga handog na yan. So ayan, i-clarify natin yung ano na yan, nakapost naman yung time. So ang sagot mo ba bro Lagrosa is during the time ng mga Kristiyano or it is tawag dyan, from the previous kautusan or laws ni Moises? Yes, bro. Yun po nga yung anino na, yun po yung mga dati, no? Yung mga luma na darating. Ayan, yung luma na sinasabi mo ba is yun yung time ni Moises? Bro, hindi po tayo pwedeng mag-quote ng talata sa panahon. Sabi ko sa luma. Ano ba yung luma? Hindi. Yung ano kasi ni Bro Love Song, ayan, ika-clarify natin, no? From the time of Moses or from the time of the Christianity, no? So parang yung isa foreshadowing, yung isa is past tense, from the past. Okay. Dalawa naman ang ibig sabihin na, no? Yung sa luma, yun yung panahon ni Moises, no? So, yung sa darating, sa panahon ni Kristo na pinawala na niyang luma, pinawala na niyang bisa. Okay. I get you. Okay. So ganito, no? Magruruling tayo. Bro Love Song, yung sagot niya in a particular manner, tawag yan, basically from the time of the old. No, hindi siya in the time of the Christianity. Okay. So next question. Okay, next question. Proceed with the next question. Okay. Timer starting. Okay, next question. Yun bang pagbabawal sa gawa 15, 20 at 29? Yun ba ay Mosaic law o Christian law? Hindi nga siya law eh. Wala ka namang mababasa na utos yun. Yun po ay sulat Objection? ng Konsilyo. Objection? Time pause. So what is your objection? Categorical yung question kung yun ba ay law o hindi law. So kung hindi niya sasagutin, magpa siya. Okay. Sinagot ko naman. Bro, wait. Sa akin kayo makikipag-usap. So, any counter objection, Bro Lagrosa? Okay, counter bro. Ayun po kasi hindi yun utos. Sulat yun sa tatlong bansa kung saan naka-address yung sulat. So hindi yung tinatawag na absolute utos sa lahat ng mga Kristiyano. Bakit naka-address lang yan doon sa tatlong bansa? Bakit ka sumali? Okay. Bawal kumain ng Okay. sa India. Bawal ka Okay. I-ruling natin, no? So, ganito kasi, Bro Lagrosa, ang tanong niya is categorical in the sense nung tanong ni Bro Labson
kung tawag dito, kung yun ba ay para sa mga Kristiyano or para doon sa old na Mosaic law. Okay, sagutin. So, ayun yun, categorical. Between the two lang yung Okay. yung sagot. Para yan sa mga Kristiyanong nakabig, no? Sa para yan sa mga Kristiyanong hintil na nagiging Kristiyano. So, naka-address po yung sulat na yan sa 3 bansa. So, para sa mga Kristiyano yan, nandoon sa Syria, sa Cilicia, at sa Antioquia. So, Hindi ko tinatanong kung sa bansa, ang tanong ko kung sa Mosaic law ba o sa Christian law. Yun lang Ayan, naman ang tanong. bro, ganito, huwag muna kayo mag-usap. No? So, naka-time post naman. So, sinagot niya, bro, love, so ang sagot niya is during the time of the Christianity. So, yun yung narinig natin na sagot niya. Okay? So, ang ruling ko dito is, next question niya, since sinagot niya, or kung yung follow-up question mo is regarding doon, okay lang din. Pero sinagot niya kasi, Okay, during the next time of question. Okay. Kung during the time of Christian era, ibig sabihin, hindi kasama ang Christian era sa batas na yon. Tama ba? Kapatid, objection lang confirmation kapag, bro, sinagot ko na kanina yan po sulat ng mga Kristiyano na nandoon sa Antioquia, sa Syria, at sa Cilicia. Bakit ka sasama doon? Nandito ka naman sa Pilipinas. Ano yun? Objection? Nag-o-objection kay objection tapos ano ba yun? Objection, bakit? Wait lang. Kasi, I'm sorry, hindi ko siguro narinig kasi hindi ko sure kung nag-object siya o sumagot. No? So, Objection ibabalik ko lang to sa objection eh. Okay, ibabalik ko lang to sa Tapos sumagot. 45 ba? Ano yun? So, ganito. Sa akin kasi kayo makipag-usap. Again, Sige, nauna na kayo. Ayan, sa akin kayo for both ng ating debaters, sa akin kayo makipag-usap kung may objection. Sabihin nyo lang objection. Kaya pwede rin your honor. No? So objection po. Ay sabi na lang, para mas maliwanag sa susunod. Sige bro, pakiulit na lang Okay, yung Bro tanong. Lagrosa, ano yung objection mo kanina? Ayan, Ang utos sa lahat ng mga Kristiyano. Naka-address lang yan doon sa 3 bansa, sa Syria, sa Cilicia, at sa Antioquia. Bakit ka Okay. sasali? Nandito ka Okay, naman. so in Counter. particular, okay, counter objection, your counter is being heard. So sige po. Ang counter ko, hindi ko naman tinatanong kung yun ba ay sulat o hindi. Ang tinatanong ko kung yun ba ay utos sa panahong Mosaic law o utos sa panahong Kristiyano. Okay. Magro-rule ako dito kasi ang narinig ko kanina is particular na sagot ni Bro Lagrosa is sa Christianity, no? Utos sa mga Kristiyano. So yun po ang narinig ko rin. So i-proceed natin with the next question, Sir Labso. Okay. Kung utos 'yon sa mga Kristiyano, utos ba na umiwas, abstain from blood, yes or no? Okay, paki-clarify lang bro kasi hindi malinaw yung tanong. Okay. Ulitin ko. Kung 'yon ay utos sa mga Kristiyano, Wait lang po. Naka-time po so after mo magtanong ulit, after mo itanong ulit yung tanong mo, Bro Labson, saka magpo-proceed ulit yung timer. Okay po. Para fair din sa'yo. Okay? okay. Okay po. Kung 'yon ay utos sa mga Kristiyano, utos ba 'yon na umiwas sa dugo? Yes or no? Okay, no? Actually, no, susundan kita, yan po ay hindi po utos, no? Kundi pinapalayo. Hindi po siya absolutong utos, no? Pinapalayo lang, hindi ibig sabihin, ginagamit kasi yan sa Greek, no? For abstain, no? Ibig sabihin, lumalayo sa mga handog ng Diyos-Diyosan. So, hindi po siya absolutong utos. Okay.
Okay, next question. Kapag pinapalayo ka, kapag sinabing abstain, umiwas, inuutusan ka o hindi ka inuutusan? Totally hindi, no? Hindi, kasi hindi forbidden, no? Kasi ang forbidden, totally, pinagbabawal doon sa pagkain ng may kinalaman sa dugo. Ay, yung nakalagay dyan, pinapaiwa sa mga hain. Sa mga hain na hinahandog ng mga Diyos-Diyosan. Klaro naman sa talata, bro. Next question. Okay, next question. Efeso 2:15, ginamit mo kanina. Binabanggit ba dito na pwede nang kainin ang dugo? Yes or no? Sinasabi ko lang, bro, nasa panahon na ni Kristo, no? Binago na yung Objection? utusan. Objection? We have an objection. So, time pause. So, what is the objection, Bro Labso? Siguro narinig naman yung categorical question. May yes or no? Okay. Bro Lagrosa, you have a counter objection. Okay, bro, wala naman akong sinasabi na yan po'y utos. Ang sabi ko, pinawalang bisa na ni Kristo ang kautusan ng una. Okay. Yung kautusan ng una, malapit nang mawala. Okay, so ganito, no, magro-ruling tayo, no. So, Bro Lagrosa, ang question is categorical, yes or no. May tanong siya na yes or no ang sagot. So, sagutin mo na bago i-explain yung sagot para marinig ng lahat. Okay, So, okay po ba yun? So, Bro Labsong, after mo magtanong ulit, itanong ulit yung tanong mo, saka magpo-proceed yung time. Okay, you may start with the re-questioning or yung Okay. pag-uulit ng tanong. Okay. Ito yung question. Efeso 2:15, ginamit mo kanina. Ito ang tanong. Pinapatunayan ba ng tekstong ito na pwede nang kainin ang dugo? Yes or no? Yes, no, kasi wala na nga yan, no? Pinawala na yung bisa, yung mga ituntunin ng una. Kaya pinapakain na ni Kristo. Gusto mo, daw. Na may utos si Kristo, pwede nang kainin. Okay, next question. Okay, next question. Okay, next question. Next question. Sabi mo kanina, yung word na abstain ay hindi utos. Anong dictionary ang nagsasabi na yung abstain ay hindi utos? Objection ng moderator, wag niya akong ilagay sa bibig ko na hindi ko naman sinabi hindi utos. Okay. Utos ng lumalayo sa mga hihinahain sa mga Diyos-Diyosan. Okay, time pause po yun, naka-time pause po. Ayan, naka-time pause po siya. So, Okay, counter. Bro Labsong, you have a counter objection. Ang counter ko kasi sabi niya kanina, hindi raw utos ang word na abstain. Hindi raw utos. Kaya ang tanong ko, anong dictionary nagsasabi na ang abstain ay hindi utos? Hindi nga siya absoluto, bro. Okay. Wait lang. Huwag muna kayo mag-usap. Bro, ako muna sa moderator's side. So, bago tayo magpatuloy, kung pwedeng lumayo, kung kanino man yung maingay na may kasama mga kasi baka ma-report din yung live, no? So, kung pwede i-minimize natin yung tawag dyan, yung maingay na yun. Kaninong background po ba yun? Ayan, pa-minimize na lang muna para mas magkaintindihan din tayo. So, dun po sa objection and counter objection regarding the recent question. So, magro-ruling tayo, no? So, ang ruling ko dito, so, next question, reconstruct the question, Bro Labsong. Okay. Pa-reconstruct lang po ulit nung tanong. Tapos, pakiulit lang in a reconstructive manner para mas klaro. Bro Labsong, nandiyan ka pa po ba? Sige. Ayan, paki-reconstruct lang pero in the same manner pa rin yung question. Tatanggapin natin yung question. Ang question ko kasi sabi niya kanina, yung abstain ay hindi utos.
Kaya ang tanong ko, anong dictionary nagsasabi na ang abstained ay hindi utos? Okay, you may answer it or you may pass, Bro Lagrosa. Sa counter objection, bro. Okay, counter objection. So, hindi natin sisimulan ulit yung timer. So, sige po. What is your counter objection regarding the question? Okay, ang salita kasing abstain, kapatid, no, hindi totally forbidden, hindi totally pinagbabawal, kung pinapalayo lang doon sa mga inihahandog ng mga Diyos-Diyosan, hindi doon sa tinatawag nating forbidden, no? Yung totally pagbabawal, no? Hindi po ganun ang pinapalayo lang doon sa mga handog na Diyos-Diyosan. Next question. Okay, so Okay, next ganito, question. mag-ruling muna. So, ruling muna tayo. So, again, pinapaalala na pagka mag-objection, makikipag-usap muna sa moderator or lakasan yung boses para mas malinaw. No? So, again, next question po tayo. Okay. Okay, next question. Next question. Okay. Doon sa salitang abstain, kapag ba sinabing abstain, ito ba ay pinapalayo ka o hindi? Abstain is not totally forbidden. Hindi totally pinagbabawal, kundi pinapalayo. No? Pinapaiwas lang ba? Hindi ibig sabihin na, ganito ba, pinapalayo lang kayo, hindi totally bawal. No? Pinapalayo lang kasi hain yan eh, handog yan sa mga Diyos-Diyosan eh. Next question. Okay, next question. Binabanggit din doon sa Gawa 15:25 na umiwas sa pakikiapid. Pwede ka rin bang makiapid? Yes or no? No, ang pinag-usapan natin dito, kapatid, tungkol sa pagkain ng dugo, hindi yung pakikiapid. Next question. Okay, ang sabi doon, abstained from fornication. Pwede mo bang gawin yon o hindi pwedeng gawin? Okay, kapatid, balik tayo sa topic, no? Ang topic natin sa panahon ng Kristiyano, kung pwede pa magkainin ng may kinalaman sa dugo, no? Hindi po yung pakikiapid. Out of topic, pinapalayo, hindi totally forbidden, no? Pinapalayo, pinapaiwas lang. Pinapalayo lang, pero hindi totally pinagbabawal sa pagkain ng may kinalaman sa dugo. Kasi ang pinagbabawal dyan, hain, handog ng mga Diyos-Diyosan, kaya pinalayo ka eh. Next May question. oras pa ba? May oras pa? You have 22 seconds. Okay, sige. Wave ko na yan. Confirmation for the waiving of time. Confirm po ba? Ayan, sige. Confirm po ba, Bro Labsong, sa waiving of time? Wave na, wave na. Okay, sige po. Confirmation sa waiving of time. So, maraming salamat po doon sa second cross-examination coming from Bro Labsong of the affirmative from the JW. So, again, nadako tayo dito sa ating tawag dito, rebuttal round. Ayan, 7 minutes din po. Mag-start ng is from the affirmative also, si Bro Labsong. Bro Labsong, are you ready? Okay, ready na. Wait, pagka up ko po sa'yo, for 7 minutes, you have the floor. Pamute na lang po ng iba. Okay, start now. Okay, sige. Kung mapapansin ninyo mga viewers, no? Yung Gawa 15:4 and 5, hindi naman tungkol sa dugo, pero inilatag niya. No? Nung tinatanong natin, nang naandun din sa talata, kasi pinapaiwas din doon o abstain from fornication. Hindi niya tinatanggap. Kasi lalabas dyan si Tyla Grossa, kapag pinapaiwas siya sa pakikiapid, pwede niyang gawin. Kasi hindi naman siya inuutusan na lumayo. Hindi naman siya inuutusan na iwasan yon. Kasi sabi doon umiwas sa dugo, sa binigti, sa pakikiapid.
So magkakasama naka-level siya doon sa pinapaiwasan. Di ba? Utos, kapag sinabing abstain, utos yan. Utos yan. Automatic na utos yan. Kaya ka nga pinapaiwas di ba? Umiwas ka sa bangin. Pupunta ka ba doon sa bangin? Pinapaiwasan na nga sa'yo, pupunta ka ba doon? Di ba? Ako naman tay Lagrosa. Colosas 2:16-17. Anino. O yung anino dito, yung tinutukoy dito, yung mosaic law na naging anino na lang. O yun yung naging anino na lang, hindi ito tungkol sa pagkain ng dugo. Yan. Hindi yung tungkol sa pagkain ng dugo, tay Lagrosa, ang layo. Yan. Pero maliwanag doon sa gawa 20, gawa 15-20 na pinapaiwasan yung dugo, umiwas. O sa 29, umiwas sa dugo. O umiwas sa pakikiapid. Kung hindi mo gagawin yon, magkakasala ka o hindi? Kakasala ka. Sasabihin mo pala hindi naman absolute na utos yung abstain. So ibig sabihin, hindi absolute na utos yung pakikiapid. Yung wag makiapid. Doon ninyo makikita, mga viewers, na itong kausap natin hindi naiintindihan yung isang bagay na iniuutos sa kanya. O sasabihin niya, hindi utos sa mga Kristiyano na ito dahil isinulat lang ito doon sa specific na lugar. No. Yan ay utos kung Kristiyano ka, kasama ka dyan sa inuutosan na yan. O, for example, yung pakikiapid, inuutos din yan, sulat yan doon So, hindi mo na ba susundin ito ngayon bilang Kristiyano? Hindi mo ba susundin na umiwas sa pakikiapid? Tay Lagrosa, nako naman. Kailangan yung reading comprehension dito sa teksto, kailangan mong ikapit din sa iyo yan. O, panahon nga ni Tertullian Ayan panahon ni Tertullian. After na ito ng mga apostol. After ng mga apostol. 160 to 230 CE na. Iniiwasan nila. Hindi man lamang namin inihahain sa aming hapagkainan, ang sabi ni Tertullian. Tapos sasabihin mo, hindi nakasama. So, ibig sabihin, hindi mo na sinusunod ito, tay Lagrosa, itong gawa 15-20 na umiwas sa pakikiapid. So, ibig sabihin, nakikiapid ka. Ganun ba yun? Tay Lagrosa, kailangan mong sundin lahat ng inilagay diyan na iniutos diyan. Ang liwanag naman sa 29, sabi, kaya sa gawa 15:29 sabi, patuloy. Patuloy nga patuloy na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo. Hindi mo ba iiwasan yung binabanggit ditong iwasan sa mga inihain sa idolo? At sa dugo, inihain sa Diyos-Diyosan, pakikiapid, binigti, sexual na immoralidad. Abstain, umiwas ka doon. Hindi mo iiwasan yon dahil hindi absolute na utos? Ganun ba yon? Hindi yata maganda pag ganun. Kasi, ibig sabihin noon, pwede kang gumawa ng pakikiapid, hindi naman pala kasalanan. Ganon. Naka-level siya doon sa pakikiapid, hahain sa mga idolo, sa immoralidad. Mute ka bro, nakamute ka bro, Labsong. At 1:37, nakamute ka. Bro Labsong. Ayan, nakamute po at 1:37. Teka, i-arrange ko na lang.
Bro Labsong, nandiyan ka pa po ba? Ayan, nakamute siya at 1:37 po. So, kaya i-arrange ko to. Ayan, nawala siya. So, again, dun po sa habang wala pa si Bro Labsong. Ayan, ang topic natin kanina or ngayon, ang topic natin ngayon is patutunayan na ang dugo at ay hindi pa din pwede kainin sa panahong Kristiyano or sa bagong tipan. So, ayan, Bumaba. nahulog po si Bro Labsong. So, ayan, wait lang natin siya siguro for another minute, for 2 minutes or 5 minutes. Bye Bro Jordex, tapos ka na ba dyan? Tapos ka na ba maglaro? Naghanap ng moderator para makapag rank. Ikaw na pass hand. Ikaw na pass hand. So natapos tayo kanina sa 1:37 kung hindi ako nagkakamali, 1:38 rather. Ayan, nakapost naman dito yung nawala lang si Bro Labsong. Baka nawalan sila ng net. Hindi pa naman. Yan, wala pa pong conclusion to ha. Naputol lang yung connection siguro ni Bro Labsong. Ngayon, kung naka PLDT home fiber kayo at nasa Metro Manila kayo, may posibilidad nga kasi nag-announce naman si PLDT na mas marami yung kanilang time na mawawalan ng internet. May time na mawawalan talaga ng internet lalo na sa tanghali. And mga ganitong oras. PLDT home fiber, ayan. Nag-announce sila. Ewan ko lang dito kay Bro Labsong kung rin ba siya. Pero dahil nga sa init ang panahon, so marami na rin nagreklamo sa mga wifi nyo. Ayan. So anyway, so ito po yung topic, patutunayan na ang dugo ay hindi pa din pwede kainin. Ayan. May mga gusto ko i-promote yun na po. Nawala si Bro Labsong. Hopefully makabalik siya. So magbibigay lang tayo ng 10 minutes para grace period na lang or 5 minutes. Ayan, would you agree? Wouldn't you agree, Bro Lagrosa? Pero hindi ko sasabihin na may nanalo. Naputol lang yung signal bago natin i-cut off yung debate. Ganun bro. Sige, hintayin na lang, wala tayong magawa. Pag ganun talaga, sa kadami ko pa naman sanang sabihin pa dito. Ayan, medyo naputol yung presentation kanina. So 7 minutes, I think it's not enough. So ayun, baka bumalik siya within 5 minutes. So orasan na lang natin, 10:18. So 10:23. Yan. Sana makabalik. Bro, pag hindi siya dumating, mag-ano ako ng 5 minutes. Mamahayad ako ng 5 minutes, bro. Sige, ibibigay ko naman sa iyo yung time. So, ayan. So, 10:23. Pag wala pa rin, ibibigay natin sa iyo yung mic. So, anyway, may mga concerns ba kayo regarding sa you are free to to say anything muna habang wala pa yung live. Wala pa yung katunggali ni Bro Lagrosa. Kuya Germs, Bro Jordex na nagra-rank, Bro James, Bro Warui. Dito, may mga gusto ba kayong itanong? May gusto kayong isang guni? Ayan, direklamo. Ayan.
Tomorrow is the day na maghahalal na naman tayo ng panibagong mga leader. No? So, hopefully, maging maayos. No? Election 2025 for the other half. Boboto ka, bro? Boboto ako bago ako pumasok. Hindi ka may pasok kasi kami sa ospital kasi. So, ayun, hindi pwedeng mawalan ng ng pasok. O hindi pwedeng walang pasok sa ospital. Oh, hospital yan eh. Tapos, buti na lang, PWD ako. So, pwede akong bumoto ng 5. Hmm. So, ito nga pala, magko-commercial lang tayo saglit. Nasaan na ba yung pinost sa atin ng Comelec? Ay, wag, kasi religious pala to. Pinapaalalahanan lang tayo na yung boto natin is tomorrow na nga po. Ito, yung schedule. Ilalagay ko lang ha, pero wala tong kinalaman sa ayan. Election day, May, 11, 12. Early voting and 5 a.m. to 7 a.m. for senior citizens, persons with disabilities or PWDs, pregnant women. So makakaboto naman kayo kung kahit lagpas dun sa alas 7. Ayan. Regular voting hours is from 7 o'clock to 7 o'clock in the evening. Okay? Ayan. Nilagay lang natin. So, ayan. For 10:21 na po, you have 2 minutes pa. Pag hindi pa rin umakyat si bro tawag dito, si bro Labsong, so ibibigay natin yung 5 minutes kay yung bibigay na natin yung floor kay bro Lagrosa. So you can reschedule na lang your debate, no? So draw to, wala pong well, technically, wala talaga naman nanalo sa debate. It's an exchange of discussion, no, between two parties, between two opposite parties. So, wala po talaga mananalo or nananalo sa debate. Okay? So, 1 more minute. Ayan, Bro Lagrosa, you have the floor. You may have the floor for 5 minutes. No? So, pwede ka na ba mag-start? Pwede ka na mag-start, Bro Lagrosa? Ready ka na? Oh, sige bro, pwede na. Okay, you don't have the final say kasi nga hindi naman tapos tong debate. So, here's your 5 minutes, your requested 5 minutes. Okay, no. Maraming salamat mga moderator, no. Akala kasi ng iba, no, kapag tinatawag nating dinuguan, is hindi na siya sa part ng pagkain, no. Ito, blood is also called liquid meat, no. Ang dugo pala ay tinatawag siyang liquid meat. Bakit? Part po siya ng animals, no? Blood is the most important byproduct of slaughtering.
It is consent predominantly of protein and water and is sometimes called liquid meat. So tinatawag din pala ang tinatawag ng dugo na liquid meat. So part po siya ng pagkain because its composition is similar to that of lean of meat. Nakalinya po siya sa tawag nating karne. Blood collected hygienically can't be used for human consumption. Otherwise, it is converted to blood meal, no? Especially fraction of animal blood are used in human medicine. So ginagamit nga rin pala to sa medicine, no? Hindi po masama pala pagkain ng dugo, no? Wala naman talagang utos si Kristo, oy, bawal kumain ng dugo, no? Dinuguan, kapag sinabi kasi ng Katolik, no, ay nasa isip natin yung dinuguan talaga, no? Hindi yung puro dugo, no? Dinuguan is a kind of food, no? Ayon dito, no, Wikipedia, dinuguan is a kind of food made of animal's blood that, no, hindi ko na lang banggitin kasi may masasaktan, no? So mayroon po kasing pagkakaiba sa translation, no, sa tinatawag nating old translation ng English at yung tinatawag na vernacular translation, no, sa paggamit po ng karne. Kaya halimbawa po, no, ay yung part po ng food, no, hindi lang po ay meat at kung ano pang iba, kahit yung mga liquid, tinatawag din po ng pagkain o part of ng pagkain, no? The term meat used in Old English version means food. It is not flesh or karne at it was taken from the Greek bromaton, which meant kind of foods, no? Halimbawa, no, ang niyog, yung laman ng buko, tinatawag din yang karne, meat sa old translation ng mga Bible, no? Katulad ng 16th century Bible, no? Douay-Rheims version. Mabasa natin yan doon ang katulad ng halimbawa dito, no, sa Juan 4:34 sa tinatawag nating old translation ng English, no? Jesus said to them, my meat, no? So ginagamit dito hindi flesh kundi meat, no, sa old translation is to do the will of him that sees, no, ginagamitan po ng salitang meat, no. Halimbawa dito rin sa Mateo sa old translation, no, sa mga English na old translation Bible tulad ng 16th century Douay-Rheims version, no, sa Mateo 3:4, no, and the same John had his garment of camel's hair and a leaden girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. So ginagamitan din ng salitang meat ang honey, liquid ito, no? This also meat, coconut meat, no? Sa online dictionary, sa archaic noun, food, na ang ibig sabihin na food of any kinds, no? So ang dinuguan po, part po siya ng food. Saan ba kayo makatawag nitong makakita ng mga restaurant ng dinuguan, hindi siya part ng food, no? Part siya ng menu, no? Kaya ayon dito, no, the food is the part of food, no? Blood is the part of anything, no? Blood is the kinds of food, no? Okay. Halimbawa dito sa Douay-Rheims version, no, ginagamit na to kanina, no? The archaic na ang ibig sabihin, food of any kinds, no? Anong ibig sabihin? Pre-dictionary. Halimbawa, edible, no? This is a part of any things, no? Hindi lang po mga solid or
no? Ang tinatawag ng part of foods, no? Kahit ang mga liquid, part po yan siya ng food. Kaya ang dinuguan, part siya ng pagkain, no? Okay. Ano ba ang mababasa natin sa Lucas? Babasa tayo, no, dito sa Lucas. Lucas 17:8. Okay, saan na ba nga? 7:8. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang inihain sa inyo, sapagkat manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod, no? Sa 8, pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang inihain sa inyo. So alam naman natin, no, ng labas ng bayan ng Israel, kapag ayan po ay talagang kumakain ng tinatawag nating karning may dugo, no? Kasi labas yan sa syudad na kung anong ihahain, sabi ni Kristo, kainin ninyo. Halimbawa, hainan kayo ng dinuguan, di kainin ninyo. Wala namang kinalaman yung pagkain, no? Walang kinalaman, ayon kay Apostol Pablo, wala pong kinalaman ng pagkain sa kaligtasan ng tao. No? Wala tayong makukuhang mabuti kung hindi man tayo kakain nun. No? Wala tayong makukuha, no? So, bakit ba hanggang ngayon itong mga saksi ni Jehovah, no? At mga iba pang mga Protestant, no? Hanggang ngayon ginagamit pa na iyan ang tungkol sa mga pagbabawal kumain ng dugo, ay hindi yan applicable sa panahon ng Kristiyano. Bakit? Dahil ang dugo noon sa Old Testament ay ginagamit lang pang tubos ng mga kasalanan ng mga tao na isinigawa naman ng mga Hudyong pare sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng katawan ng hayop at dugo na siyang ibubuhos sa altar, no? Pero pagdating ni Kristo sa New Testament ay nagbago na lahat, dahil siya na mismo ang huling sakripisyo para matubos lang ang kasalanan ng sanlibutan gamit ng kaniyang dugo. No? Ano bang mababasa natin sa Hebreo 13:12? Jesus also died outside the city in order to purify the people from the sin with his own blood. So wala na palang halaga yon ng mga tinatawag dugo ng mga hayop na inihandog para sa kapatawaran. Wala nang bisa yun. Bakit? Dugo na ni Kristo. No? Dugo na ni Kristo ang ginawang handog, no? Anong sabi dito? Purify. Ginagawang panglinis, no? Halimbawa, sa Gawa 20:28, sa New International Version, sa NIV, no? Jesus brought with him own blood, no? With your blood you purchase men for God from every tribe and language and people and all nations. See? Kaya sa kaniyang pagkamatay, napawalang bisa na ang lumang kautusan sa pagkain mula sa Old Testament, tulad ng pagbabawal kainin ng baboy, lalo na ang dugo, no? Ephesians 2:5, ganitong nakalagay. He abolished the Jewish law with its commandment and rule in order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, making peace, no? Sa pamamagitan daw yan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, no? Wala naman talaga kinalaman sa kaligtasan, no? Ang tinatawag nating pagkain, no? Pagkain ng dugo. Ano bang sabi dito, no? Pinalitan na yung kautusan, Hebreo 7:12. Nang baguhin ang pagkapari, kinakailangan din namang baguhin ang kautusan.
No? Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito ay kabilang sa ibang lipi kung saan wala ni isa man lang maglilingkod bilang pare, no? So, ito, no, binabasa, hindi niya maintindihan to. Sabi niya, wala daw akong reading comprehension, no? Siya yung binabasa ang tinatawag natin Gawa 15, 19:20. Na yan naman talaga, hindi naman talaga utos ni Kristo yan, kundi yun po ay sulat lang. Sulat ng konsilyo. Halimbawa ako magsusulat, siyempre yung address kung saan yan nakasulat, yun lang po yung dapat sumunod. Hindi kahit hindi ka sinusulatan kasali ka doon, anong klaseng sulat yun? No? Particular yung sulat na yun, no, doon sa Gawa 15:22 sa 3 bansa. Doon lang po yun kasi doon yung may kaguluhan. So siya yung walang reading comprehension, no? Bakit? Nakalagay lang doon sa 3 bansa, no? Kung saan yung may kaguluhan. Kasi nung pa-time na yon, gusto nga ng mga Hudyo na sumunod pa rin ang mga hintil na nagiging Kristiyano sa kautusan. Kaya nga tumayo si Santiago, no? Na ganito ang pasya ko. Sulatan natin ang mga hintil na nasa Antioquia. So bakit ka sasali? Hindi ka naman kasali sa sinulatan. No? Hindi yun sabi niya, abstain, ano ba? Ang abstain ba? O iutos. So ang ibig sabihin kasi ng abstain, hindi po siya totally forbidden. Pag sinabi siya forbidden, totally bawal. Dahil hindi po nakalagay dahil sa Greek, no? Ano bang nakalagay sa Greek is apikistay, no? Hindi po siya pulo, no? Na forbidden. So ang ibig sabihin ng pinalayo ka lang, no? Pinalayo ka lang kasi yun po ay handog ng mga Diyos-Diyosan. No? Hindi naman kami kumakain ng mga binigti. Kapatid, marumi, double dead yun eh. Wala pong katolikong turong ganun, kumain kayo ng mga double dead. Actually, doon sa talata na yon, lahat naman talaga dugo